Oof! Yun, good day guys. Ito po yung continuation natin ng ating ginagawa na L2 na hindi nagdi-display. Yun. So ito, ipapakita natin yung isang klase ng pagtatanggal ko, which is hindi mo siya tinatanggal dito sa board. Medyo delikado yun, although mas mabilis. May isa pa ako ipapakita sa susunod na video. Yun ay solely o alone na pagtatanggal lang ng LCD pero pagbabaklas ng LCD pero nakatanggal siya sa board. So yung isang yun kailangan nyo ng soldering skills. Although isang ito, ingat kayo dito kasi delikado to. Ingat na lang. And ipapakita ko dito kung paano ko nabaklas. And i-guide ko rin kayo just in case sa mga posibleng steps or yung mga posibleng hindi dapat gawin at dapat gawin. No? Subukan na natin. Ipapakita rin natin dito yung isang ginawa natin. Yung unang pinakitang video. Bali dalawa kasi to. Magkaiba sila ng unit. Parehong L2 pero pareho yung problema. So try na natin. Okay, so dito tatanggalin natin yung LCD nito. Bali, aegis damage din ito isa yung may nakita akong sininagan ko yung ng bahagya yung ilalim. May time kasi na pwedeng singitan ng ilaw doon sa parting ilalim. So may pagitan ng LCD. May nakita akong parang mancha sa tagiliran. So dito sinusubukan nating tanggalin yung plastic. Yung heater ko guys, pwede kayo mag-set dyan ng 100 to 180 Celsius. Pero depende dun sa init ng hot air nyo. Ibig sabihin, titimplahin nyo siya. Hindi siya dapat makakasunog ng plastic. No? So isang napapansin nyo dito, may ginagamit ako hot air pero mild lang yung air niyan, yung hindi sobrang init. So dito ingat kayo kasi delikado yung pagbabaklas nito. Kailangan hindi nyo tamaan yung mismong LCD habang binabaklas nyo. Although ito medyo malayo itong plastic, no? Pakita ko sa inyo. Kita nyo ba? Medyo pinabilis ko ng bahagyang-bahagya itong video kasi medyo matagal itong process na to. So dito isa mapapansin nyo, sa plastic ako humahawak. So ingatan nyo yung mahawakan yung LCD kasi pag hinawakan nyo yun, kahit pa malambot na yung hilahin, pwede pa rin siyang mabasag kung magkakamali kayo na sa LCD ninyo, siya mahawakan. Okay? So dapat sa plastic lang. And just sa isang ipapakita kong video, mas madali yun pero yun nga lang, babaklasin nyo. Pero makikita nyo rin. So dito, mapapansin nyo, malambot na kasi yung sticker niyan. Kita nyo ba? Ayan o. O, kita nyo, malambot yung sticker niyan. Kaya kapag naiinitan kasi yung mga sticker na yan, mas madali nyo silang matatanggal. Kung hindi nyo iinitan yan guys, nako, abutin kayo ng siyam-siyam. Baka mabasag pa yung LCD nyo. Magkakaproblema kayo lalo. So dito nakita ko na kumakalas na siya. Nilagyan ko siya ng manipis na bakal, yung shim. So itutulak nyo yun pababa. Habang nakatutok syempre yung hot air. May hot air ako dyan nakatutok dun sa may parting ilalim. Although yung hot air naman natin, mild lang yun. 100 yata yung nilagay kong setting. Pag 180 medyo mainit na So ang inilagay ko 100 tapos yung air setting niya malakas. Ano yung ipinata ko? Lighter fluid. No? Nilagyan ko ng konting lighter fluid. Hindi naman ako natatakot makontaminate yung loob ng LCD kasi pababa naman lagi yung daloy niyan. So, konti-konti lang ilalagay nyo. Medyo napadami nga yung lagay ko Ang gagawin nung liquid, lighter fluid na yan, yung liquid na yan, lulusawin niya yung mga natitirang sticker sa ilalim. And mas madali nyo mabubunot. Isang mapapansin nyo parang jelly na siya. Kita nyo ba? Okay. So dito, mapapansin niyo yung pinakang bakal na niya yung natira. Yan. Dito. So yung pinakang bakal nang natira dyan, and lalagyan pa natin siya ng hot air dito. Since hindi ako basta-basta pwedeng gumamit nung liquid na ginamit natin kanina kasi makokontaminate yung buong LCD. No? So hindi tayo pwedeng gumamit nun dyan. So ang gagawin natin, eto pakita ko sa inyo. Medyo delikado rin yan. Sobrang delikado yan guys. Kasi pag nagkamali kayo ng
hatak at yung LCD ay nandun sa kukunin nyo, basag si LCD. So, ingat kayo dyan. Hindi ko kasalanan kung may mangyaring pagkasira dun sa LCD ninyo. No. Pero abangan din ninyo yung isa. May isa tayong video. No. Na mas safe. Although, yun nga, mas mahirap. Isang mapansin nyo dito, I think may nakapasok na e-juice dyan eh. Or pwedeng, pero parang hindi naman masyado. Pwedeng nakapasok din yung liquid na inilagay ko. Although, okay lang. Kasi papalitan ko naman na siya ng film. Di ba? So, dito tinatanggal na natin yung ano. Kita nyo ba? Iinitan ko pa yan. Mas maganda kung initan nyo ng konti yan. Mas maganda kung mainitan ng konti kasi mas madali siyang matanggal. So, inuulit ko, 100 lang yung setting ng ng init dyan. Tapos yung hangin niya ay maximum. So, dito nakikita nyo na nababaklas ko na ng maayos yung pinakang ilaw niya. And yan yung papalitan natin. Okay? So, dito, tatanggalin natin yan. Kapareho din yan nung kanina yung ginagawa natin. Halos pareho sila. Magkasunod yan. Siguro next time ipapakita ko yung LED naman yung pinapalitan. Medyo maganda yun. Mas okay sa akin yung LED kung wala kayong Okay, so dito pinapakita natin yung isang LCD. Pang H45 yata ito. Nabaklas ko na to. So, madali mo na siyang matatanggal. Yan, ganun lang din. And tatanggalin natin yung pinakang LED niyan. Kapareho lang nung ginawa natin dito. Yan, kapareho lang nung ginawa natin dyan. So, halos pareho lang. Hinangan natin yan. Madali lang magtanggal yan kasi kumakalas mag-isa. So, dito ginagawa natin, since sira naman yung LCD, hindi na ako gumamit ng hot air. Ayan. Ininitan ko na lang ilalim ng panghinang. Konting init lang yun, kakalas siya. Okay? So, dito, ikakabit na natin yung focus natin na konti. Ikakabit na natin yung ilaw na alam natin gumagana. So, na-check ko na yan. And, basag lang yung LCD, pero gumagana yung ilaw. Medyo ilayo natin ng konti. Ihinangan na natin siya dyan eh. Okay? Idikit natin na maayos. Although pwede nating ilinya yan pagka naihinang na natin. Pero mas maganda pa rin na ilinya na siya bago ihinang. Silent muna natin ito. So dito, subukan na natin siyang ihinang. Ni-align ko lang na maayos. Okay. Hanggat maaari, tinutuloy-tuloy ko itong video. At para makita nyo talaga yung process. Bukod doon, medyo makakatipid tayo. Iniwasan ko na siya mag-post. And medyo binilasan ko na to. 1.1 na yung speed niya dun sa video editor. So isang mga base, hinihinang ko na siya. Solder nyo lang siya dyan. 2 linya lang yan. No? So dito, ewan ko kung ano kinukut-kut ko, parang may damage din yung flex. Pero, gumagana yan. Ito nga pala yung sinasabi ko, may nakita akong yan yung damage na sa tagiliran. Kita nyo ba? Parang may makikita kayong damage. Ayan, and sinaksa ko na yung charger. Isang mapansin nyo, may ilaw-ilaw yung LED na kinabit natin. Ibig sabihin, goods yan. Gumagana siya. Ox yan. And pwedeng-pwede nating gamitin dito sa unit na to. And ibabalik na lang natin yung mga film. Yan, kita nyo, nagbiblink. Ganyan siya kapag charging port lang yung ginagamit nating power supply. Okay. Nilalaro-laro ko pa siya dito. Pero okay yan. Kasi umiilaw siya eh. Umiilaw siya. Nakita nyo. Yung blink kasi nung ilaw, sumasabay dun sa yung shutter ng camera. So, pag nakita mo yan sa naked eye, yung personal mo talaga siya makikita. Nagbi-blink siyang ganun. Ayan. Yan, steady yan. Pero mukhang nagbi-blink gawa ng camera shutter. Pero dito, ayan, nakikita niyo, nagbi-blink siya.
dire-diretso yung pagbiblink nyo. So ito, okay na to. At susubukan na natin ibalik yung mga film. No? And susubukan natin yun na ipakita ko may display. Medyo nilinisan natin ng konti yung film. Pwede naman palitan yung buong film na yan eh. Pwede nga mabaklas yung isang buong assembly na yun. Ang tatargetin mo lang, kung sira na yung LCD, ang tatargetin mo yung mismong dumidikit na system. Baka minsan ipakita ko yun. Sa cellphone, ganun eh. Kapag nagbabaklas kami, dun sa mismong, tatanggalin mo na dun sa mismong LCD, ihiwalay mo yung lamination na yun. Isang buo mo mabubunot, hindi mo kailangan ito. Natatakot kasi akong sungkitin yung part na yun dahil baka masira ko yung LCD. So, mas pinipili ko na i-gather na lang yung mga film tapos i-assemble mo siya para mas safe. No? Pero pwede natin yan, ipakita ko minsan. Pero pwede rin yun talaga. Pwede naman. Actually, mas madali yun. Dahil buong sistema yung ikakabit mo na lang na ganun. Hindi ka na maaasar dun sa naghiwa-hiwalay ng mga film. Pakita natin yun next time. Hahanap tayo ng LCD na pwedeng isample. Pero sa cellphone, ganun, madali siyang baklasin. Lalo na yung mga sira. Kasi hindi ka matatakot na masisira mo. Di ba? So, dito kinakabit natin yung mga film. Kita nyo ba? So, may pagkakasunod-sunod yun, guys. May pagkakasunod-sunod siya. Okay. Medyo mahirap yun sa pag hiwa-hiwala yung mga layers. Medyo mahirap. Ayan. Ito ay para masample lang natin. Next time, sample natin yung sinasabi ko. Kahit ipakita ko na lang siguro yung mismong pagbabaklas para mas madali ninyong hahanap tayo LCD na pwede nating magamit. Okay, so dito medyo nahirapan pa ako mag-align. Kailangan yung alam ko mali yata yung ginagawa ko na yun. Dapat nasa ilalim yung although pwede namang itama yan next time. Dapat nasa ilalim yung oo. Pag mali kasi yan, guys, parang medyo madilim yung makikita nyo. Yan, papakita na natin, ibalik na natin. Para may pakita lang agad na okay na yung LCD. Dito inilalagyan ko na siya ng charger. Yan. So, lagyan natin charger. Isang mapansin nyo, mayroon na siyang ilaw. And kita nyo na yung display. Di ba? Kita nyo ba? Yan. Nagbiblink siya. Okay? So, okay na to. And ayusin na lang yung mga layers. So, may next video tayo. Yung ginawa natin kanina. Ipapakita natin ngayon. Kasi matatapos na to eh. So, yung kasunod, ipapakita natin. And yan. Susunod na yung video na yun. Wait nyo lang. Ito kasi tapos na to. Iaayos ko na lang yung mga layers. Yan. Okay, ito na yung yung unang pinakita natin sa video, yung first part. Ito yung ginawa ko kay Kuya, no? Kita nyo ba? Yan yung una nating ginawa. Oh. Hindi papakita natin na okay na to. Naibalik ko na ng maayos yung mga film. Tsaka yung ilaw, ganun din ginawa natin. Yan, kita nyo. So, ilalagay natin yung baterya. Ayan, nabuhay na siya. So, normal na siya. Ayan, kita nyo. Okay na siya. Medyo may konting imperfection pa dun sa ilalim. Tingin ko, kailangan ibalik na mas maayos yung layers ng film. Kaya pag minsan mas okay na pagkakatanggal nyo sa film yung isang set para pagbabalik ninyo, maganda yung lapat ng mga film. Kasi pag may konting kumakalas dun, pwedeng magka-issue siya.
pwedeng bahagyang madilim, kahit naka 100% na yung brightness. Dito nilalagyan ko na ng mga protection tsaka pandikit. Hindi ko na siya nilagyan ng tape. Mas mabilis kasi yung silicone. Pareho lang din namang madali lang din naman tanggalin just in case na gusto nyo hinangin ulit yung adhesive na yun. Okay, so ox na to. And ipapakita natin dito yung buong unit na. Ayan. O, diba? Nabuo na siya. So, okay na tong unit, no? Abangan nyo yung kasunod nating video about yung paano natin mas madaling mababaklas. Although, kailangan nyo rin nakatir doon at saka panghinang. Yun yung less dangerous na pagbabaklas, no? Ng mga LCD na to. Kasi habang nakakabit siya sa board, tumataas yung chance na maging mas delikado dahil pag nagkamali kayo ng konting ganun, pwedeng mapunit yung flex. O, yun yung mga pwedeng mangyari, no? So, yun. Sana may na-share tayo dito. Abangan nyo yung kasunod na video. Yun, ingat kayo. Bye-bye. Hanggang sa muli. Oof!